if I'm gonna be honest with you, Sir Top One, and Opo, opo. sa lahat po na nakikinig, hinaan ko lang onti yung boses ko. Kasi po yung nanay ko din po ay supporter ni Bongbong Marcos at supporter ng former President Marcos. Hmm. Nag-unity team din po yung nanay ko. Yun po yung source ng away namin during the election. So, I really understand you po, Nanay Survivor. Ganito po kasi yun. I think it's a generational thing, Brother Top One. It's a generational thing kasi yung generation namin ngayon is leaning towards being progressive. We're, we're at yung mindset kasi namin, ang hirap magsalita, no? Kasi without offending anyone. At hindi na natin papatagalin pa, pero i-introduce ko lamang muna ng bahagya bago natin siya iakyat dito po sa ating programa. Siya po ay personally hindi ko kilala, nakilala ko lamang po dahil naghahanap ako ng mga maaayos na mapapanood, yung matututo ako. At definitely, nung pinanood ko po siya, isang kakaibang programa. Bihirang-bihira po yung nagbibigay ng legal na serbisyo live. Kasi napakahirap po para sa isang individual na impromptu sasagot ka sa mga katanungan, particular legal question. Kahit abogado, no? Hindi naman nila kabisado madalas. Pero kakaiba po itong bisita natin. Sa live program po niya, from time to time, may TikTok account po siya. By the way, ito po ang kanyang account sa Facebook. I-follow po ninyo mga tol. Naka-tag naman po yung kanya pong page dito po sa ating programa. Sa ngayon, siya po ay si Attorney Reyes Del Rosario. At wag na natin patagalin, isang Atenista, Lasallian, ewan ko kung tama yung mga paggamit ko ng termino, pero mga reputable universities po yan dito sa ating bansa. At isa sa talagang nakakabilib dito mga tol, bihira po kasi ako makakilala ng isang abogado na isang registered nurse. Karamihan sa mga kilala kong abogado, kapwa ko registered criminologist, tapos mga CPA, yung iba mga political scientist, pero ito registered nurse. Wag na po natin patagalin, i-welcome po natin sa ating programa si Attorney Reyes Del Rosario. Ayusin ko lang muna yung camera ko, yan, para pag-angat natin sa kanya, medyo buo. Ito. Welcome po sa ating programa, Attorney. Salamat po sa pagpapaunlak. Thank you, Sir Tapo. No, grabe naman yung introduction na yun. Para naman, but yeah, tama naman yun, no? We're just really trying our best. It's just that ngayon kasi, I have the availability of time to be able to share, no, sa ating mga audience, yung, when it comes to political and when it comes to legal. A lot of lawyers, ito yan, Sir Tapo, no? A lot of lawyers really are afraid actually of tackling on political issues. Kasi nga medyo pag lawyer ka kasi may alienate ka eh. If you are being identified with a certain group, ang tendency nun, yung kabilang group sa'yo, syempre hindi ka nakukuhain as a lawyer. So really, if your goal is gusto mong yumaman or gusto mong dumami yung followers mo, wag kang maging, wag mong gawing political ang platform mo. But ako kasi ever since, before I became a lawyer pa, ganun na talaga ako. So that's something na hindi ko na matatanggal sa sistema. Maisingit ko lang ito, Attorney, bago tayo mag-proceed doon sa proper discussion. Kasi si Attorney Reyes, kilala ito sa TikTok at dito sa Facebook. Pero basically, meron po tayong manonood na 2,600 sa YouTube. At i-take ko na yung opportunity, i-encourage po natin si Attorney Reyes na gumawa ng YouTube channel para mapanood din po siya ng mas marami pong mga kababayan po natin Pilipino at matuto sa kanya. No? This is the reason kung bakit naglakas ako ng loob. By the way, kwento ko na lamang muna, no? Kaya ko po nangyari na maimbitahan natin dito kasi nagpasalamat ako dahil nagtatanong ako about doon sa issue kay Senator Risa Ontiveros at salamat napansin ni Attorney Reyes, nag-comment siya doon at doon ko na po tinik yung opportunity dahil wala naman akong contact sa kanya na maimbitahan po natin siya ngayon at salamat at siya po ay nandito na sa ngayon. Simula na tayo, Tony. Actually, saglit lang din, no? It's a pleasure also to be invited, no? Actually, kung hindi mo napapansin, Sir Top One, nag-comment na ako dati. Sabi ko, oy, ano naman, schedule naman tayo, pag-usapan natin. I think, sorry. I think this was during the time pa nung inaresto si President Duterte. I already wanted to talk to you kasi alam ko kung gaano ka-wide yung platform mo and it's actually an honor and a privilege to be here today. Paumanin po, Attorney, hindi ko napansin yung comment na yon. Sa dami rin kasi ng mga comments. Ito na nga po, Attorney. Considering na marami po sa ating mga kababayang Pilipino ang alam lang, complaint, impeachment, basically, dapat sagutin, dapat i-prosecute ng House, sagutin ng depensa, magkaroon ng impeachment trial sa Senado. Pero
Sa madaling pang pagpapaliwanag po para mas maunawaan po ng ating mga kababayang Pilipino, paano po ba gumagana yung tinatawag po na accountability of public officer? Kasi yan po yung unang-unang inaakusa dito po kay Vice President Sara Duterte, ang magkaroon ng pananagutan sa mga di umano'y mga akusasyon, particular corruption o paggasta ng confidential funds sa kanyang opisina. Yeah. Basically, very clear yan sa ating 1987 Philippine Constitution. Ang kagandahan kasi dito, yung Constitution natin is very comprehensive in terms of making our public officials accountable. No? Yung article natin sa accountability of public officers, nandoon po yung which is Article 11, nandoon po yung provision ng impeachment. Nakasaad po doon that impeachment will be the mechanism, no, to make our public officials accountable. And very clear din po doon na only certain officials, may mga pili lang po na opisyal, and these are the highest officials of the land na pwede mong i-impeach o pwede mong i-subject to impeachment. First question, bakit nga ba itong highest officials of the land lang? Bakit hindi kasama yung mga local government officials? Bakit hindi kasama si mayor, si congressman? Kasi po ang impeachment, it takes so much time, it takes so much resources, it takes so much effort para mapa-impeach mo po ang isang public official. Kaya po ang ginagawa po dito, certain officials lang, and at the same time specific grounds lang, no? I-enumerate natin itong mga officials na to, sir. So number one is of course the President of the Philippines. You also have the Vice President, you have the Supreme Court Justices, the Ombudsman, and the Constitutional Commissioners. Yung sa COA, yung sa COA, yung sa Commission on Elections, and of course you have your the Commission on hindi kasama yung CHR COA, COMELEC at saka yung Civil Service Commission. Civil Service Commission. Ayun, sorry, Civil Service. Basically very clear yun na yun lang yun ng mga officials yung pwede. And very very strict tayo sa enumeration kung ano yung mga impeachable offenses. Yung graft, treason, bribery, yung and kasama na nga doon yung highly debated na betrayal of public trust, no? Yung betrayal of public trust, actually if you're going to look at the 1973 and the 1935 Philippine Constitution, wala itong betrayal of public trust. Although may impeachment na dati, pero new addition siya sa 1987 Philippine Constitution. Yung betrayal of public trust kasi nga this was because of what happened during that era. Kaya dinagdag siya. So, ang problema natin ngayon, we don't have that particular definition of what betrayal of public trust is. So, yung definition yun, in-entrust siya sa Supreme Court. Now, the Supreme Court is slowly nag-evolve yung ating jurisprudence para ma-define ito. Okay. So, impeachment is very important kasi sinasabi ng impeachment that no one is above the law. Kung gumawa ka ng katarantaduhan sa gobyerno, kung nangurakot ka, kung ikaw ay hindi deserving pala talaga maging presidente, vice-presidente, pwede kang tanggalin. And also the biggest reason kung bakit ang mga senator, nagtatanong ang mga tao, bakit mga senator yung mga impeachment judge? Kasi po, alalahanin ninyo that you voted for these senators as your representatives on a national level. So basically, sila po yung representante nyo. So in essence, Sir Top One, ang impeachment po, ang nagtatrial po sa kanila ay ang taong bayan. Ngayon, attorney, syempre, politically speaking, to be honest with you, katulad ng sinabi ko kanina, magkaiba naman tayo ng kulay sa politika, pero pagka matututo tayo, nanonood ako talaga sa inyo. May mga sinasuggest po, in fact, talagang ginawa po nila ito sa 19th Congress na pailan po ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos before po tayo mag-proceed kay Vice President Sara Duterte. Okay. Bilang hindi po namin, syempre kasi kami pong mga PBBM supporter at mga loyalista, talagang hindi mangyayaring kami mismo magpapile dahil hindi supportado mo nga bilang kakamping, bilang hindi po namin kakulay sa politika, meron ba kayong nakikitang basihan? Huwag po kayong mag-alala, attorney sabihin nyo lamang po kung ano po yung saloobin ninyo. Lumalabas po ako ngayon sa comfort zone namin at gusto kong marinig talaga kung ano ang saloobin ng hindi po namin kaayon sa politika. Tingin nyo po ba, tama po ba yung basihan? May basihan po ba itong mga DDS na i-impeach
si Pangulong Bongbong Marcos? Meron po ba kayong nakikita ng mga impeachable offense na maaaring nagawa ng ating Pangulo sa nakalipas po na 3 taon? Well, ganito yon. Let's start with the idea na ang impeachment, it entails chaos. No? Ako for me, personally, I don't like subjecting a public official to an impeachment Apo. proceeding because sobrang chaos talaga yon, and politics come into play talaga. Second, if you yung sa question mo whether or not may basihan ba or pwede bang mag-file ang mga DDS ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos, I'd say pwede naman sila mag-file. No one will stop them eh. It's just that, lulusot ba ito sa House of Representatives? Yun yung pinakaunang tanong. Kasi we have to remember that the first step po is when they file a verified complaint before the House of Representatives, this needs to be endorsed by a member of the House. Okay, sabihin na natin na merong kaalyado ang mga Duterte sa House and they want to file a complaint against PBBM, lulusot siya. Then pagdating po kasi kailangan pa po ito ipadaan sa plenary. Opo. Then before they filed the articles of impeachment before the Senate. Okay. So as to the grounds, to be honest hindi po ako BBM supporter. Ako po ay kakamping during the elections. If I'm gonna be honest, I hate the unity no, during the time of the election. But Opo. once they were elected, kasi ito talaga yung perspective ko, brother. Once they were elected, sabi ko, wala. Presidente ko si BBM. Vice President ko si Sara Duterte. Kasi Pilipino ako in the first place. So, for me, dapat, ano na siya, nawala na yung kulay ko ng kakamping when they won during the elections. So, wala po itong bias. I'd say so far, wala naman. To be honest, wala akong nakikita na ground sa pwedeng isampa against Bongbong Marcos. Because, actually, kung ako lang yung tatanungin without being biased, na-exceed ni Bongbong Marcos yung very low expectation ko of his administration. Kasi, to be honest, talaga, hate ko yung mga Marcos eh. Nagsimula pa sa tatay niya, pinaglalaban na talaga namin yan na kailangan yung ibalik yung kayamanan ng ninakaw niyo sa Pilipinas. Nagsimula pa sa tatay niya yung anger na yon. And even with BBM, when he was younger, sobrang alam natin that the kind of lifestyle that he lived, no? And he was also, meron din siyang part. I mean, nag-enjoy siya sa lavish lifestyle na nabigay nung allegedly pag nanakaw ni former president during his time when he was in office. I hated BBM when he started this term. During the first year, I'm gonna be honest with you, I was so disappointed with this performance kasi simula pa lang nung when he appointed himself as a head of the Department of Agriculture, sabi ko talaga, ano ba yan, parang sobra namang thirsty sa power na to. But you know, there were online protests, there were protests on the streets. Sinabi sa kanya, maghanap ka na ng ibang head, and he listened. Ito yung masabi ko ngayon. The biggest thing that I like about President Bongbong Marcos now is he listens. Nakikinig siya eh. Kahit online pa yung protest na ginagawa, nakikinig siya. Yun yung nakikita kong kagandahan dito. Even with the Maharlika bill, kahit tinuloy nila yon, pero umabot sa punto na na-reconsider siya. Nagkaroon ng certain amendments of the Maharlika bill and napasok yung mga provisions na gusto natin mapasok doon. Yun yung kay Bongbong Marcos, nakikinig siya. And I think it also comes from a place na gusto niya talagang i-prove and linisin yung pangalan ng pamilya niya. Which was tainted over the years. So, again, going back to your question, sorry, madaldal talaga ako. You can always tell me to stop Pero, going back to your question, ang pinapunish kasi na impeachment are very high violations or high crimes. High crimes ito, hindi pwedeng, kunyari, nagnakaw ka sa grocery store, okay, impeach ka na namin. Hindi ganon. And so far with this performance as president, wala naman ako nakikita. Kasi, if I'm being honest with you, medyo, isang critic ko kay Bongbong Marcos is medyo tahimik siya eh. I don't know if he's a silent working president or he's just parang ayaw niya lang talagang ma-entangle sa mga gulo. No, I didn't expect for him to stay silent during the impeachment complaint of Sara Duterte. I expected for him to talk about it. Kasi nga, alam natin na kinukulayan ng politika talaga ang impeachment and we can't avoid that because impeachment is a political
it's a political process eh. So makukulayan talaga ng politika, but in all fairness to him talaga, during that time, hindi siya nagsalita. Even if nung tinotaunt na siya ni Sara Duterte, sinasabihan siya, pupugutin ko yung ulo mo, or gusto kong, or sorry, baka ma-censor tayo, no? Yeah, okay lang. Okay lang yan, attorney. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ipapa-assassinate kita pag pero you didn't hear anything from Bongbong Marcos. And I think that's a good trait of a president. Kasi you don't have to talk about everything. Hindi mo kailangan mag-react sa lahat ng bagay. You react during the right moments and you react to statements that affect the well-being of the country. Pero kung personal na yan, I mean, let it go. Tama yung ginawa niya for me. Tama yung ginawa niya. Yeah, which attorney, since binanggit niyo na po yung mga pagsasalita nitong si Vice President Sara Duterte na tangkang pag-assassinate, although pagbabanta pa lamang yon, sa paniniwala niyo po ba, sapat po ba yung mga grounds na yan para po ma-impeach ito pong si Sara, which is basically na-impeach, pero sapat po ba yon para po maging basihan ng conviction niya sa impeachment trial? Saka idagdag ko na rin ito, attorney, considering na meron pong motion for reconsideration ngayon na naka-file sa Korte Suprema kaugnay po ng kanyang impeachment complaint. Sa tingin niyo po ba, ano po yung mga posibilidad na maaaring mangyari sa mga susunod na panahon, in addition to the fact na nabago rin ang leadership ngayon ng Senate of the Philippines? Dahil kasi dati, yung si Mr. Portwid, sorry, pero doon po kasi talaga siya nakilala ngayon, iba ang paniniwala nito ngayon si Senator Tito Soto na gusto niya talagang magkaroon ng kasagutan sa mga akusasyon na ibinabato sa kanyang ikinukonsidera ding kaibigan. Sa inyong pananaw, ano po ang mangyayari sa hinaharap dito po sa impeachment complaint na to ni Sara Duterte? Well, ako, ang suggestion ko, if makikinig man sa akin yung Senate, ang ano natin dito, hintayin natin yung decision ng Supreme Court, no? Because at the end of the day, no matter how much we push for it, pag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional siya, and once the Supreme Court releases its decision ngayon, dati kasi pwede pa nating i-argue, we can still argue with them kasi nga may chance pa to appeal or to have to file for a motion for reconsideration for that particular decision. Ngayon kasi once the Supreme Court releases its decision, wala na talaga. Wala na tayong magagawa. So we have to listen to the Supreme Court. If they say na, Senado, ito ganito, pwede naman kasi as a co-equal branch, there's always the option that the Senate will not listen to the Supreme Court. Opo. Kasi co-equal branch siya eh. And ang pwedeng gawing argument ng Senate dito is that kami ang nakatoka eh. Kami yung in-appoint, actually in-assign ng Constitution sa impeachment. Ba't kayo nakikialam dito? Pwedeng sabihin yon. But, at the end of the day, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. For those who are not familiar, constitutional crisis po is when co-equal branches of the government ay nagkakaroon na po ng argument kung sino dapat ang masunod. And that's what's gonna happen. And ang worst case scenario dito ay magko-collapse yung government natin and magkakaroon ng new government. Baka magkaroon ng military junta, or baka magkaroon ng new leadership na mag-emerge from anywhere to create a new government. But at the end of the day, it's very risky on the part of the Senate. But they can always do that because they're co-equal branches of government, etc. But ako, as an officer of the law, ang suggestion ko talaga, we'll have to wait for the decision of the Supreme Court. No? Pag sinabi ng Supreme Court na hindi talaga pwedeng i-proceed yung impeachment, then better luck next time. You'll have until February to file next year, February, i-file nyo na kagad para wala na tayong use the same, pwede naman eh. You can use the same articles of impeachment that you use now kasi null and void to eh. Diba? Null and void nila to eh. So you can use that particular... But going to that, sorry for interrupting you, attorney, going to that decision, kasi kaming mga hindi abogado, pero kahit paano, nakakapagbasa naman ng konstitusyon at nauunawaan naman namin yung ibig sabihin ng sinasabi po sa Article 11 ng ating konstitusyon. Para kasing ang nangyari sa desisyon po ng korte, ay nagkaroon po ng addition doon po sa itinatalaga na kapangyarihan para po sa House of Representatives. Bilang abogado, ano po ba yung masasabi nyo sa naging desisyon na yun ng Korte Suprema na sa ngayon, kinakailangan muna kahit dumating sa punto na meron na pong sapat na bilang 1/3 votes of the House of Representatives to impeach
an impeachable officer, kinakailangan pa rin daw pong dumaan sa pagdinig doon po sa panig ng inaakusahang impeachable officer. Sa tingin po ninyo, bilang isang abogado, ano po yung inyong opinion tungkol po doon sa desisyon na yon ng Korte Suprema? Since okay pa naman ako magbigay ng opinion kasi hindi pa naman siya final. So basically, ang sasabihin ko dito, if I was part of the prosecution panel, ito yung i-argue ko. Number one, basically, if we're going to look at the decision of the Supreme Court, it's basically adding procedures doon sa impeachment process. And very clear po ang ating constitution. Nakasaad po doon that it is the Senate who will create the rules on impeachment, di ba? Ang Congress po natin ang dapat mag-create ng rules on impeachment, okay? That's very clear. So if you're going to look at the decision of the Supreme Court, parang somehow nadagdagan yung mga steps, kasi wala naman po nakalagay sa constitution na kailangan within 5 days kailangan mong bigyan ng kopya yung Sara Duterte or si impeachable official, tapos pag-replyin mo pa siya, then saka kayo magbigay ng desisyon. Wala po nakalagay. The due process, and I agree with this, ito yung sinabi ng HOR, the due process na ibibigay sa isang impeachable official will happen not in the level of the House of Representatives. It should happen in the impeachment court. Kasi nga pagdating sa impeachment court, you'll have all the time to defend yourself. Kasi the impeachment trial po, very clear po yung rules doon when it comes to kung paano ano yung first step, diba, magkakaroon ng pre-trial, second step, then third step, fourth step. Meron pong ganun. Pero pagdating po kasi sa House, wala pong nire-require yung constitution natin na kailangan pong bigyan ng copy, then ipadala yung articles of impeachment before i-submit. Ito lang din yung maaari natin makriticize sa House of Representatives. And even ako, nagka-question ako dito. Why did they have to submit it on that particular day? If you can remember, hinabol nila 4 p.m. pinunta kagad nila sa Senate diba? So, bakit nila minadali yung process na yon? Baka dun yung number one na question, Pangalawang hindi ako nag-agree din with the Supreme Court decision is that sinabi kasi nila na kailangan dumaan pa daw sa committee level, Committee on Justice level. Ako for me, that defeats the purpose of having a plenary. Kasi kung tutuusin, the plenary is always more powerful than the committee. Kasi ang committee, ilan lang ba yung composition niyan? 10, 12. So, kunyari, example lang, 10 yung composition ng committee. What if sa 10 yun ay, in this case of President Duterte, para sa konteksto lang, attorney, na mas maunawaan ng ating mga manonood, yung pinapaliwanag nyo po ay ito po ba yung sa dalawang uri o mode ng pagsasampa po ng impeachment complaint? Ano po? Yes. Sige, going back to that Sir Top 1, para mas klaro na lang sa lahat, i-discuss ko na lang yung first mode and i-discuss ko yung second mode, Sige po, attorney. Sige po. The first mode, basically, the impeachment complaint can come from 3 different sources. The first source is coming from the people, Kunyari, ikaw, concerned citizen ka, gusto mong ipa-impeach yung Vice President, pwede ka mag-file ng verified petition, for impeachment before the House of Representatives. Pangalawang mode is from a member of the House. So, pwede isang member of the House mag-file ng impeachment, Pangatlo, yung tinatawag na natin na second mode, 1/3 of the plenary, pwedeng mag-ano ng impeachment complaint, Okay, so let's start. So sa first mode, basically from kung tao ang nag-file, kailangan pa rin itong i-endorse ng member of the House. Okay? So after sa endorsement ng member of the House, kailangan... Attorney, ma-interrupt ko lang kasi this is very interesting para po sa mga PBBM supporter and Marcos loyalist. Pinlace ko po yung although this is not related dito po sa pinag-uusapan natin, pero ito kasi ang most concern. Kasi ako bilang PBBM supporter, actually, hindi po ako nakikialam kung ano man yung nakaraan sa tatay ng ating Pangulo. Mga loyalista, medyo nasasaktan kapag nakakarinig sila ng mga attack sa tatay ng Pangulo. Kaya i-address lang natin ito. Sabi po ni Pambansang Nanay Survivor 379, abogado din po ang anak nito. Yes, Attorney Reyes del Rosario, why lawyers your age have the same views of the Marcoses? Almost all kakampings, just asking attorney kasi di ko matanong anak ko kasi di naman nakikipag-argue. Yan correct po.
Actually, if I'm gonna be honest with you, Sir Top One, and Opo, opo. sa lahat po na nakikinig, hinaan ko lang onti yung boses ko. Kasi po yung nanay ko din po ay supporter ni Bongbong Marcos at supporter ng former President Marcos. Hmm. Nag-unity team din po yung nanay ko. Yun po yung source ng away namin during the election. So, I really understand you po, Nanay Survivor. Ganito po kasi yun. I think it's a generational thing, Brother Top One. It's a generational thing kasi yung generation namin ngayon is leaning towards being progressive. We're at yung mindset kasi namin, ang hirap magsalita, no? Kasi without offending anyone. Pero Hmm. yung mindset kasi namin is very progressive, no? Yung age po kasi namin, kami na yung digital age eh. And na-witness din po namin yun. We transition from yung bata kami, 'di ba? Doon sa amin nagsimula yung nagkaroon ng cellphone, nagkaroon ng access to the internet, nagkaroon ng access to ano. I think that helps a lot in terms of obtaining information, especially from the right sources, no? If you're asking particularly kung bakit ang lawyers na our age, kasi marami rin akong kilalang mga lawyers who are older na supporter talaga din ni Bongbong Marcos and ng the Marcoses. Kasi yung ano sa amin, tinuro na sa school sa amin talaga, is that the former president, no, si FEM, ay nagkaroon talaga ng atrocities during the martial law era. Yun na yung tinuro sa amin sa eskwelahan. And I think we brought that up until today, no? I'm not saying naman na brainwash kami kasi basically on our end naman we can always research about it, but yun yung simula pa lang eh, from elementary to high school, yun na yung orientation sa amin. Kaya baka that also factor din yun. Maitanong ko lang po, saan po kayo elementary, high school pa ba ang tawag sa o K-12 Yeah, high school pa po. High school. Hindi po ako nag-K-12. I'm not that young po. Elementary po ako dito sa Butuan City. Father Saturnino Orius University. Then high school po, nag-public school na po ako. Then college, Xavier University at Ateneo de Cagayan. Doon ako nag-umpisa maging aktivista. Then post-school po sa Lasal, Manila na po. So, kasi i-share ko lang yung sa akin kasi syempre ako sa ordinaryong school lang po ako nag-aral dito po sa Cainta Rizal, ICCT Colleges. Wala pong ganyang orientation sa amin eh. Kaya basically kung ano yung that is unfortunate nga eh dahil mostly talaga sa mga estudyante po sa school na aking pinanggalingan, unaware po sa political aspect ng kanilang buhay. And siguro talagang totoo na nakaka-influence sa perception ng kabataan ngayon kung ano yung ini-inject na pagtuturo ng eskwelahan, ano. But ngayon, balik na tayo, attorney, doon sa topic, ano. Yeah. Balik na po tayo. Thank you for that information. Punta po tayo in particular dito po kay Vice President Sara Duterte. Yeah. So going back sa impeachment discussion pala, sir, no, hindi pala tayo natapos. No? So after na kailangan po ilagay sa order of business yon. After sa order of business, i-refer po siya sa committee. Doon po nagkatalo-talo yon, Sir Top One. Kasi nilagay siya sa order of business. Tapos ang ginawa po ng Congress ngayon, instead of referring it to the committee, in-archive nila yung tatlo. 'Di ba? Yung tatlong first impeachment complaint in-archive nila kasi sabi nila, "Oy, these impeachment complaints are not strong enough." Hindi siya strong enough eh. So, in-archive nila tapos gumawa sila ng sarili nila. And yun na yung pinagbotohan ng 1/3. Yun yung second mode, yung 1/3 of the plenary. And I think talaga this is what I don't understand eh. Kasi kung 1/3 of plenary na yung nag-decide, dapat hindi na po siya dumaan sa committee. Because that defeats the purpose of having plenary action. Yung plenary po, it can always amend or it can always, may term dyan eh, it can always bandage or pwede niyang i-waive kung ano mang ginawa ng committee. Kasi plenary siya. Yung members ng committee, members din ng plenary. And ang danger doon, if maghihintay tayo sa committee, what if yung 10 congressman sa committee ay aliado pala ng mga Duterte? So, hindi talaga mag-proceed ang impeachment complaint. No, mawawala ng power ang plenary to proceed with that particular action kung sa committee level pa lang ay pipigilan na siya. No? Sa second mode, medyo i-fast track lang natin kasi pupunta po tayo ng ayokong i-take ng yung inyo pong time, ano. Pero siguro mabibigyan tayo ng pagkakataon ni attorney until mga 6:40. Thank you so much.
Kasi tatalakayin po natin mamaya yung flood control anomalies. Ngayon, before po tayo tumalon po dyan sa topic, bilang kakamping, and without yung pagtingin po natin as ayaw natin kay Sara Duterte, kundi doon lamang sa mga facts na nakikita po natin. Sa tingin po ninyo, ito po bang si Vice President Sara Duterte ay pwedeng maging guilty sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint? I do not know kung allowed po sa inyo bilang abogado na salita po tungkol sa desisyon na yan, mag-comment. Pero kung hindi naman, okay lang po. Pero sige, attorney. Sir Tapon, let's put it this way po. The impeachment could have been an opportunity for Sara Duterte to clear her name. Kasi not until matapos itong impeachment complaint na ito, there will always be questions on her credibility. Na magnanakaw siya, nakurakot siya, naninakaw niya ng confidential funds. That questions and those criticisms will linger. Yun yung pinaka-problema dito eh. Binigyan na siya ng opportunity to defend herself, to clear her name. Kung wala tayong kinakatakot, kung kaya nating depensahan yung sarili natin because wala naman tayong ginawa, why should we stop the impeachment, no? Opportunity na yun sa kanya. At saka, devil's advocate ako, attorney. Devil's advocate lang. Kunyari, hindi ako makampi kay Vice President Sara Duterte. Opo. What if kung mangyari nga yung impeachment trial tapos mag-decide ang Senado at pumabor para sa kanya, mawawala po ba yung perception ng tao na yan na siya po'y di umano'y gumawa ng korupsyon sa ating gobyerno? Well, number one kasi compared to criminal na mga cases filed against her, yung impeachment trial kasi, Brother Tapan, will be public. So the people will now have a perspective na evidence-based kasi makikita natin talaga eh. Ako, if ma-acquit talaga siya, not until merong conviction coming from a competent court, I would like to believe na wala talaga siya. Kunyari, sinabi sa impeachment trial na, wala siyang ninakaw na confidential funds, na prove namin yun sa impeachment trial. I would like to believe na hindi talaga siya nagnakaw, not until a competent court will say otherwise. Diba? Kasi that's how it works eh. Not until may competent court na sinasabi nga natin, innocent until proven guilty. So pag sinabi na impeachment court na wala namang ninakaw si Sara according to our investigation, edi wala siyang ninakaw, not until ma-prove na naman sa ibang court. Ito lang yung other, ang kaibahan lang dito kasi, we know naman that the impeachment trial is highly political. Numbers game ito eh. 'Di ba? So kung actually ang mangyayari nga diyan eh, kahit sa evidence, kahit sobrang kapal na ng evidence na nagsasabi na guilty si Sara Duterte, kung kaalyado na yung senator, meron na yung perspective. Umpisa pa lang, Robin Padilla said na i-acquit niya. Bongo said na i-acquit niya. Bato de la Rosa said na i-acquit niya. So basically, wala pang ebidensya, alam na nila kung ano yung desisyon nila. No, so ang pinakamaganda lang na resulta dito is that the people will now have a perspective, no? Kasi public trial ito. Whether or not she's acquitted or guilty, the people will now have a say. No, hindi. Sa ebidensya guilty. So ibig sabihin pala itong si Robin Padilla hindi niya ginagawa yung trabaho niya kasi I voted for him to represent the people. Pero ngayon he's only protecting someone. So ganun na yung maging perspective ng tao. The most important judge here are the people. Not the 12 senators, not the senators eh. Tama, I agree. Diba? The people talaga. So dapat bukod sa impeachment, attorney, meron pa pong dalawang kinakaharap na legal na problema itong si Sara Duterte. At gusto ko lamang po na makuha po namin ang opinion nyo dito. Yung pong pending disbarment case niya, bakit po kaya hanggang ngayon wala pa rin pong desisyon ng Korte Suprema dito sa inyong point of view? 10 years na, more than 10 years na po yung isa. Nanapak po siya ng sheriff, sinampahan po siya ng association po yata ng sheriff. Tapos yung pahayag niya po, nahuhukayin niya ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea at saka yung sinambit niya po na pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez at sa ating First Lady Lisa Marcos. Saka yung pending criminal complaint po sa kanya sa Department of Justice. Ano po yung opinion niya dyan sa dalawa po na yan na legal na problema rin nitong si Sara Duterte? Ganito po kasi, sa mga abogado po kasi sir, the disbarment is the final straw na talaga. Kumbaga, the Supreme Court will not easily impose disbarment, no? Especially if yung conduct mo naman ay hindi related sa iyong pagiging abogado, no? Pero masingit lang ako, attorney, meron lang po kaming concern dyan.
Kasi nakukumpare ngayon, more than 10 years na yung disbarment proceedings sa kanya, nanapak siya ng sheriff, samantala, which is, I believe, di mo rin kaalyado sa politika, ang tinutukoy ko si Attorney Larry Gadon. Yeah. Within 2 years, ang bilis-bilis po na na-disbar ito pong si Attorney Larry Gadon. Paano po natin ibabangga sa isa't isa yung sitwasyon na yun? Disbarment, first of all, disbarment, ang hirap kasi magsalita talaga basta against sa Supreme Court. No? But the disbarment kasi, I hope you understand, no? Kaya medyo careful ako magsalita kasi nga, officer of the court naman. Pero ganito na lang po, disbarment kasi, hindi siya basta-basta talagang ini-impose. If you're going to go back dun sa mga statements kasi ni former lawyer Larry Gadon, yung statements po kasi talaga niya ay very, sagad na po talaga. Number one, kung maalala niyo, sinabi niya po na dapat po patayin lahat ng mga, yung certain religion group. If you can remember that. Pangalawa po, and I think this was the basis of the disbarment, ay yung sinabi niya na pok-pok daw si, di ba, si Maria Reza, etc. So those are conduct unbecoming of lawyers, no? I see. Those are conduct unbecoming of lawyers, and it's very important. Kaya nga careful din ako kasi if ever I'm gonna say something against the Supreme Court right now, pwede akong i-contempt and at the same time it can also be a basis for them to suspend or disbar me, no? So ang ano kasi diyan, disbarment is a last straw na talaga for lawyers kasi you know naman how difficult it is to become a lawyer. And if ma-interrupt ko lang kayo, attorney, Sige po. Si Engineer Toto Kausing, now representing himself as Dr. Kausing, before is Attorney Kausing. He was also disbarred by the Supreme Court on the basis of his post sa Facebook. Nagtataka lang kami ngayon, ano? Ano po yung post, sir? I'm not so familiar with Attorney Kausing. Siya po ay nag-expose ng di umano'y katiwalian ng certain public official sa area po ninyo sa Mindanao. Okay. At sineryoso po ito ng kanyang nakalaban at sinampahan po siya ng disbarment case. At parang nagkaroon ng ganon, paninirang puri yata, something like that. Na-disbar po siya. At yun nga po, nagtataka lang kami kasi given na ang paninirang puri, conduct unbecoming of a lawyer, tapos yung pagsasalita ng mga hindi maganda, how about the action taken by Sara Duterte na no other than the president, ang kanyang pinagbintang papatayin, plus the fact na 10 years ago, sinaktan niya pa ang officer of the court na sheriff. Kaya hindi po namin pag-concede yung sitwasyon. Ito na lang po, I'll provide my opinion about her conduct. Is it a ground for disbarment? I'd say yes. If ako on Supreme Court, I would disbar her. Ganun na lang. Let's keep it at that. It's just that we can't really impose sa Supreme Court kung kailan nyo dapat i-release yung decision. Yun pala. Ibig sabihin, wala pong time frame yan, attorney. Wala po. Kasi po, mahaba-habang investigasyon po ang ginagawa ng Supreme Court when it comes to disbarring a lawyer. Ang problem lang din po siguro doon kay Sir Larry Gadon is it was a clamor by the public to disbar him. Even lawyer groups maraming lawyer groups po ang nagsumulat at sulat sa IBP, no, na i-disbar si Larry Gadon. So there was really public pressure to disbar him. But ako talaga if ako sa Supreme Court, I would disbar already even President Duterte. Thank you, attorney. Libat na tayo dyan, ano? At talon po tayo ng topic dito po sa napaka-kontrobersiya na flood control. Humohold sa ating gobyerno at lipunan sa kasalukuyan. May mga pangyayari po sa ibang bansa, partikular sa Indonesia at ngayon nakalulungkot sa Nepal na yung mismong former Prime Minister, yung asawa po nito, namatay dahil sinunog po ng mga protester yung kanilang tahanan. Sa tingin po ba ninyo may posibilidad na mangyari ito dito sa Pilipinas considering na halos parehas po ang sitwasyon, corruption po ang pinag-uusapan? Yeah, well, hindi naman malayo, no. Marami na rin naman tayong violent protests nangyari in the past sa Pilipinas. But I just have to remind everyone, especially the protesters, that the Constitution will only protect, kasi sinasabi nila freedom of speech and expression daw ito But it's very clear sa Constitution that the Constitution will only protect peaceful assemblies, no. It will not protect violent rallies, violent protests, no. Meron nag-comment, I posted about this, and meron nag-comment doon, bakit ano nangyari doon sa time ni former President Era? Di ba nilusong ang Malacanang and pinagsisira yung mga gamit doon, etc.
ang tanong bakit hindi sila nakulong? Kasi po pinardon po sila ni Gloria. Yung Mm. mga taong yun. Meron na pong kaso sa kanila and mako-convict na po. Pero Nabigyan pinardon ng po sila. pardon. Yeah. Mm. Binigyan po sila ng pardon kaya walang nakulong. Kaya ang ano dito, ang sinasabi ng mga protesters dito, okay lang yan, hindi nga nakulong yung time ni Erap na mas malala Mm. pa eh. Kaya nga I pointed this out din dun sa ano brother, yung nangyari kay Diskaya, 'di ba? Mm. Ako I hate Diskaya. I'm not protecting Diskaya, pero at the end of the day kasi yung actions nila was already destruction of property na yun eh. And Diskaya is a private citizen, 'di ba? Yan po yung rally sa residence niya, no? Correct, Apo. sa harap ng ano, binandal nila, tinapunan nila ng putik, while I understand the anger, naiintindihan ko po yung galit, pero sana alam din po nila yung repercussions ng action nila. Pwede po sila makasuhan talaga nila Diskaya eh, if you're gonna ask me. Kasi nga, at the end of the day, the Constitution will only protect peaceful assemblies, no? Mm. So, whether or not mangyayari din ito sa Pilipinas, sana hindi. But there are certain reports, no? Kasi sa September 13, magkakaroon ng rally. Merong mga kumakalat ngayon ng mga usap-usapan na sa September 13 daw ay, well, the September 13 rally as confirmed kanina by Kiko Aquino D, sinabi niya na ito ay organized by a progressive group naman, no? So okay lang, no? But pero we have heard reports na marami daw grupo na magmi-mix para manggulo. No, so magkakaroon daw ng molotov, mga batukan, etc. So ang sinasabi lang natin sa publiko, walang problema yan kung sumali sa rally, pero be careful, be cautious, no, na wag tayo matulad sa Indonesia kasi really the repercussions ng mga actions niyo hindi lang pagkakakulong, pwede rin pong may Ano yung dapat gawin ng gobyerno natin dyan, attorney? Ano ang dapat natin gawin dyan para maiwasan yung ganyang pangyayari? Maximum security talaga, brother. Dapat mag-deploy talaga ng maximum security ang ating bagong PNP chief, no? With regards dito sa isinasagawang investigation ng flood control anomalies, yes po. Kayo po ba'y nag-a-agree dito po sa both houses investigation or more doon sa itatatag na independent commission? Well, ako talaga I am for the independent commission. No, kasi kung makikita mo yung scenario natin ngayon, during the Senate hearing, brother, ang tinuturo nila ay mga representatives. 'Di ba? Kasi syempre kung ikaw si Bryce Hernandez, kung ikaw si Engineer Bryce Hernandez, ang nasa Blue Ribbon Committee ay si Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, si Marcoleta. Kaya mo ba silang ituro ng harap-harapan na ikaw involved ka? Siyempre matatakot ka. Even sa mga Diskayas, kaya ba nila na ituro si Jinggoy Estrada o si Joel Villanueva na involved sa corruption na nasa harap nila? Baka hindi na sila makalabas ng Senate. 'Di ba? So, baka i-contempt sila because of that. So, ganon din yung nangyari sa Congress, sa House of Representatives. Ang tinuro naman sa House of Representatives, mga senators, no? Kasi if you are a witness, you will always have that fear eh. 'Di ba, na matatakot kang magsalita kung ang mga involved ay nasa harap mo. So ako talaga, I am for the independent commission kasi nga itong independent commission na to, hopefully walang kikilingan. Pero ano ba ang pinagkaiba talaga nila legally and practically speaking, attorney? Yung ginagawa po ng dalawa na yan at sa bubuuin pong independent commission. Yeah, we have to remember na ang ginagawa po ng House and ng Senate, hindi po ito prosecution kasi hindi po korte ang Senado at saka House of Representatives. This is what we call inquiries and investigations in aid of legislation. So basically, dapat ang mga line of questioning ng mga senators and mga congressman natin ay not leading towards convicting Sara Diskaya or kung sino pang witness na yan. Hindi po conviction ang hinahanap natin dito. Ang hinahanap po natin ay fact-finding po. Iniimbestigahan po natin para po matulungan ng Senado at ang House of Representatives na gumawa ng batas. Kaya nga po in aid of legislation ito, in crafting legislation, no? Ang kagandahan dito sa independent commission na ito, fact-finding, magkakaroon talaga tayo ng resulta. No, whatever their investigation is, pwede nilang i-submit yon, i-file nila sa korte. Kasi pwede itong bigyan ng pwede itong bigyan ng prosecutorial power itong independent commission na ito. Sige, after nito, pwede kayo ang mag-file. The independent commission versus blah 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 kung sino yung pa-file nila ng kaso. Pwede 'yon. Kung bigyan sila atasan sila ng attorney. Before the courts. Sa mga korte kasi this will be a criminal case of plunder against the Diskayas, 'di ba? Magiging criminal case of plunder. I think plunder ito, graft and corruption. Against the Diskayas, against
yung sa Wawaw Builders, no? So, ako ganun, ang magkagandahan sa independent commission, mas klaro yung magiging investigation kasi mas unbiased siya and mas maganda yung magiging resulta kasi whatever the result is, pwede nilang gawan ng action yun. Kasi the most that the Senate and House of Representatives can do is to just recommend. O i-recommend nila sa DOJ o recommend namin sa DOJ o i-file nyo tong kasong ito. Eh what if may ma-involve sa DOJ? Ayaw nila i-file yung kaso. Or what if may ma-involve sa executive? Ayaw nila i-file yung kaso. That's a possibility. But that possibility is eliminated with the independent commission. Kasi the independent commission itself can file the case before the courts. Speaking of independent commission composition, nagpo-float po yung pangalan ngayon, ito pong si Mayor Benji Magalong. Ano pong take nyo doon, attorney? Well, Mayor Benji Magalong naman, from his interviews, galit naman, evident naman na galit siya sa corruption. But if you're going to, not being political about it, but if you're going to look at history, may leaning si Mayor Magalong. I'm just not gonna say ano yung leaning na yun. But, I believe naman na whoever is appointed, I would like to believe that they are credible people and hindi sila, I believe in the wisdom of Bongbong Marcos in terms of choosing these people. Ganun na lang yun. If pinili niya si Mayor Benji Magalong, I'm pretty sure may nakita siya and for sure magkakaroon ng background check yan di ba? If dati may mga pronouncements si Mayor Magalong that leans towards a certain individual, no? I think that is already eliminated by the appointment of eliminated na yung notion na yun because of the appointment of the president. Kasi the reason why he was appointed, kung i-appoint man talaga siya, is because nagpakita siya na sincere siya and seryoso siya sa pag-iimbestiga dito sa flood control na ito. And also, let's also consider the fact na nag-volunteer talaga siya. Ang isang tanong dyan, attorney, sorry again for interrupting you. Go ahead po. Ay, ito pong independent commission, ay magkakaroon po ba ito ng, kasi paano kung halimbawa mag-iimbestiga sila tapos tumanggi po yung kanilang iimbestigahan? Meron po ba silang magiging kapangyarihan na katulad po sa Congress na i-cite into contempt, ito pong mga maaari nilang imbitahan? Yeah, well, basically kasi yung citing someone in contempt is a quasi-judicial power of the Congress and of the House and the Senate, no? For now, I can't really say that kasi wala pa namang nagawa na yung independent commission, no? That particular independent commission, once it's created, magkakaroon din yan ng internal rules for sure. And makikita din natin dun sa internal rules. And of course, magpapalabas ng executive order ang presidente dyan. And malalagay doon sa executive order na yon kung ano yung magiging power nila, ano yung functions nila, ano yung magiging responsibilities nila. Hindi pwedeng gawin yan without a backing na law. So, most likely, executive order yan. Yeah. Assuming na magkaroon na po ng investigation and gathering of facts, tapos makapag initiate po ng legal action, gaano po katagal kaya, attorney, ang aantayin po dito ng public para po, once and for all, masabi naman natin na walang part 2 Janet Napoles dito na si Janet Napoles lang yung nakulong pero yung mga kasabwat na politiko, hindi naman nakulong. Yeah, exactly. Ano po kaya ang ini-expect natin ditong panahon at may guarantee kaya na may mga politiko na makukulong dito? We'd like to believe ito, Brother Top 1, ay forthwith. No, forthwith dapat ito, immediately. Diba? Dapat immediate to kasi this is a growing public concern. And the public, ang ano kasi dito sa flood control anomaly, it's causing public distress. Unlike ng mga previous sa mga issues, okay, pag-usapan natin today, tomorrow okay na. Diba? Ito kasing flood control project na ito, I don't think the clamor of the public will end anytime soon. And not until may gawin na independent commission na iimbestigahan ito, magkakaroon ng recommendation, magkakaroon ng filing of case, hindi marirelax sa mga tao, no? And I think it's about time naman talaga na. Kasi hindi natin alam, 'di ba? For so long a time, since 2016 pa pala itong mga anomalyang ito, pero walang nangyaring investigasyon. Bakit ngayon lang? Hindi yung question ko, 'di ba? Kung sobrang tagal na pala na ito and nagwa-wonder talaga ako, Brother Top 1. Ito bang mga ghost projects na ito, hindi ba ito kinukondakan ng inspection ng anyone from the DPWH? Di ba kasi automatic yun If magkaroon ng project, dapat i-inspect mo. Tignan mo yung progress.
'Di ba? Dapat yung DBM din mag-inspect diyan, yung COA. Actually, COA part of the job ng COA 'yan eh. Sa pag-o-audit sa DPWH, natapos ba talaga itong proyektong 'to? Dapat yung COA magpadala ng mga tao nila. We understand din naman na In short, COA attorney, manpower. in short, hindi ito ma-perpetrate nito pong mga DPWH official lamang kung walang kasabwat sa ibang branch ng ating gobyerno I'd at like to ibang believe department. I'd like to believe so, Brother Tapan, kasi when you're submitting a report na completion report, maraming pipirma diyan eh. Hindi lang naman yung district engineer ang pipirma na o kumpleto na 'to, marami po 'yan. And even COA may part dito because during their post-audit, 'di ba? Yung audit nila talaga kasama po 'yan, 'di ba? From the bidding nga eh. From the bidding up until the completion of the project, up until the progress report, yung submission of the completion report, dapat nandun po yung COA. Ang problem, tanong natin dito, paano ito nakalusot for several years, no? Going back to your question, kailan ba talaga ito masosolve? I don't think it's gonna be anytime soon. Kasi malaking problema pala ito. Sabi nga ni Attorney Jimmy Bondoc, ito ay systemic, kaya kailangan nating gawin itong crime against humanity. Kamusta na yung debate niyo, attorney? Well, the problem is, ito naman at least this is public na ito na information. In all fairness naman kay Atty. Jimmy Bondoc, yung initial debate namin was somehow my fault. Kasi nga, ang hinihintay namin ay makapunta ako sa Manila because I'm waiting for employment sa Manila. But hanggang ngayon Sa ngayon, nasa Mindanao kayo, no, attorney? Nasa Mindanao kasi ako. Hirap pa akong pumunta sa Manila because I'm still handling cases dito sa Butuan City. And at the same time, wala pa yung employment na hinihintay ko sa Manila. Once I am employed there, pwede na. Yeah, so that's somehow mostly my fault, no? So, pero matutuloy yan. Continue pa naman kami nag-uusap. Hindi na lang natin alam kung ano yung topic. Sabi ko sa kanya, actually last time, sabi ko, ICC na yung pag-usapan na lang natin yung flood control anomaly sa ICC. Pero we're still working on if it's online or not. So anyway, going back, it won't be anytime soon. Trust me, abutin pa to ng mga buwan before this can be solved, no? Meaning, attorney, hindi natin ma-expect din na sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos may makukunin. I'd like to believe na during the time of Bongbong Marcos, kasi ilang taon pa ba si Bongbong Marcos? Almost 3 years yun eh. 3 years, almost 3 years. I think naman, no, dapat lang. And I think hindi rin papayag si President Bongbong Marcos na hindi ito matapos before his term. Because ibig sabihin may makukunbik. May makukonvict because this is one of the biggest... Wala pang finality kasi akit pa ng Korte Suprema, ano po? Kasi this is one of the biggest scandals in his term. Diba? So I don't think, eto nga I'd like to believe nga na ang pinakaugat talaga nito is during his SONA diba? Kasi during his SONA, let's be blunt, napahiya talaga si President Bongbong Marcos. Because binida niya ito nung 2024 Tapos pagdating sa 2025, days before his SONA, grabe nga sabi ko nga, ano ba to? Divine intervention ba to? Or baka sinadya? Nasaraduhan yung mga flood control gates. Diba? Kasi grabe yung coincidence and timing na days before the SONA, binaha ang buong Metro Manila na usually naman hindi binabaha. So, hindi natin alam kung divine intervention to, nagkataon lang or sinadya. Pero at the end of the day, I think it really hit the ego of the president, no? Kasi binida ko yan Binida ko yan noong 2024 Eto, sorry sa mga... Totoo yan. Napanood naman ng lahat ng Pilipino yan na talaga isa yan sa mga binigyan ng emphasis ng ating Pangulo, yung flood control project sa 2024 SONA. Yeah, exactly. Tapos, nung pagdating ng 2025 SONA, timing, binaha siya. Naku, ang dami ko pang pwedeng itanong sa inyo, attorney. Kaso lang, syempre, alam ko, busy kayo bilang abogado. Ito na tayo next time. Kaya, last na question na lamang, attorney. Eto, medyo bilang PBBM supporter, mga manonood na loyalista, galit talaga kami sa mga tinatawag kong DD shit dito. Sa paningin niyo po ba, yung 51 billion pesos na budget insertion na nangyari sa Duterte administration ay merong anomalya? Pwede niyo pong sagutin. Ganito na lang po, sa mga DDS supporters, sa mga BBM supporters, sa mga loyalista, sa mga campings, sa mga dilawan, ganito na lang po, wag po tayong maging selective.
Kasi ang naratibo ngayon, bakit sa Manila ang baha pero bakit ang Davao ang iniimbestigahan? Huwag po tayo maging selective. Kung meron pong anomalya sa Manila, imbestigahan. Kung meron pong anomalya sa Davao, imbestigahan. Kung meron pong anomalya sa Tawi-Tawi, sa Batanes, imbestigahan po lahat. Huwag po tayo maging selective. Kung makita po natin na merong anomalya, dapat matuwa po tayo kasi nalaman po natin na may anomalya ang mga Duterte. Ang problem kasi dito, brother, parang ito nga din sorry sa mga DDS na nakikinig let us remind the Duterte supporters na kayo po ang nag-umpisa ng panawagan sa flood control investigation. And ako, I'm thankful to the Duterte supporters for that. Pasalamat ko po sa inyo kasi kayo po yung pinakamaingay. Imbestigahan niyo yung flood control kasi alam ko po yan kasi lahat po sila nagko-comment sa sa page ko. Flood control. Okay po yan. Salamat po kasi inumpisahan ninyo. Pero ang question ko po, bakit po nung sinabi na ng mga Diskaya na 2016 nagsimula ang flood control anomaly is nag-iba naman yung naratibo nyo? Bakit po nung nadawit na si Pulong Duterte, bakit po nung nadawit na ang Davao City, nag-iba na po yung naratibo ninyo? Sinimulan nyo na pong atakihin si Mayor Vico Soto. Sinimulan nyo na pong atakihin ang kredibilidad ng iba't ibang mga witnesses. So ang tanong ko po, ganito na lang po, let's end at this. Ang tanong ko po, galit po ba talaga kayo sa korupsyon o gusto nyo lang po protektahan yung mga iniidolo nyo? Ganun na lang po. Let's end it at that. Kasi ako po, to be honest, nagagalit po ako na nag-iiba yung naratibo na. At first, G na G sila sa flood control project, tapos pagkatapos nung nadawit yung iniidolo nila, iba na naman. Itigil natin yung investigasyon na yan. So, ano po ba talaga? Yan. Medyo nawala yung... Pero narinig naman namin yung huling sinabi niyo, Attorney. At maraming salamat talaga sa opportunity, sa draft invitations at sa pagpapaunlak ninyo. Maraming salamat. Parting message, Attorney, para sa ating pong mga manonood. Parting message po, whatever is happening online, let us be careful. Kasi marami na naman pong mga propaganda, marami na naman pong fake news na naglalabasan. Ako, I suggest talaga you go to reliable sources. I'm not going to say that I'm a reliable source because if I'm being honest, medyo may biases din ako kasi I'm a very highly political person. Yung trabaho ko talaga, sa mga hindi po nakakaalam, ang trabaho ko po, I'm an election lawyer, I'm a government lawyer, gobyerno po talaga, and I'm serving certain but at the end of the day, wag po kayo magpaloko sa mga propaganda, wag po kayo magpaloko sa mga fake news, and go to reliable sources. And let us, while nakakalungkot man, on the other end, let us be happy na lumalabas po itong mga questions na ito. Kasi at least alam natin na magkakaroon tayo ng justice at the end of the day, and alam po natin na gumagana po ang ating gobyerno when it comes to pushing for and chasing these criminals na matagal na po tayong pinagnanakawan. Ganun na lang po. Let's all unite. Ito, unity tayo. Maging unity tayo this time. Let's all unite towards the call to end corruption. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Reyes Del Rosario. Thank you po. Maraming salamat po, Brother Tapon. Thank you po. Yan, maraming salamat kay Attorney Reyes Del Rosario. Talagang abrupt lang nito mga tol ng invitations natin sa kanya no? At napaunlakan tayo. Biruin mo, nag-uusap lang kami sa Facebook, tapos in-invite ko, kinapalang ko mukha ko, ito, nakasalamuhan natin, lumabas tayo sa comfort zone natin. Ang medyo dapat baguhin lang natin, wag tayong maging maramdamin mga tol. Tandaan natin, pagdating sa politika, hindi pwedeng yung paniniwala po natin i-impose natin sa iba. Kasi kung ang paniniwala po niya ay ganon, wala tayong magagawa dun Kung yun po yung pagtingin niya sa tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di natin mababago yon kasi yun na po yung nakagisnan niya, naturo sa kanya. At tayo bilang PBBM supporter, siguro marahil kayo mga loyalista, nasasaktan kayo dahil naririnig niyo yung mga salita na kinaayawan ninyo. Pero alam niyo kung gusto talaga natin ng pagbabago, i-accept po natin yung mga kritisismo, pakinggan natin yung mga point nila, ipagtanggol po natin sa maayos na kaparaanan. Hindi po natin maaayos ang isang problema kung iiwan po natin. Ang dami pong mga manonood kanina, ayoko nang manood kasi ganito sinasabi. Sana hindi po tayo ganon. Dahil pagka hindi po natin pinakinggan ang bawat panig, which is, alam naman natin na kasaysayan din naman ang magdadala niyan sa hinaharap, napupokus lang tayo doon sa comfort zone natin. Kaya nga, sa una pa lamang, di ba? Sinabi ko na po sa inyo kanina, pinaalalahanan ko po kayo na tayo po ilalabas sa ating comfort zone.
ang bisita po natin na isang kakamping, hindi nyo po i-expect sa bisita natin na ipiplease po tayo dahil ito po yung paniniwala natin. No, kahit ako, pag ako nag-guest sa mga kakamping, maninindigan ako kung ano yung paniniwala ko para sa ating sinusuportahang pamilya Marcos. Let's be open-minded, no? Mga may edad na po tayo, nasa tamang edad na po tayo, mga ate at kuya, nanay, tatay ko po kayo, merong lolo't lola ko pa dyan. Kaya dapat, mas palawakin po natin yung ating pangunawa, no? Huwag po nating gayahin ang mga DD shit na kapag ka nasabihan lamang ng pagpuna yung kanilang puon, umaatake na kagad ng hindi maganda sa kapwa po nila. I believe hindi po ganoon ang mga loyalista at naniniwala ko na bilang PBBM supporter, hindi po ako ganoon. Maraming salamat po.